Mga ka-farmer, ngayon ay araw ng linggo, December 1, ay pupuntahan ko ang aking halamanan sa Magdalena, Laguna. At pag-usapan natin ano nga ba ang advantage ng pagtatanim ng dwarf coconut. Tara, pag-usapan natin. Farmer, pag-usapan natin ngayon ang advantage ng pagtatanim ng dwarf coconut. At habang dinidiscuss ko ang advantage ng pag-aalaga ng dwarf coconut, ay ipapasyal ko kayo dito sa aming halamanan. Tara na, sabahan niyo ako. Amazing advantage ng dwarf coconut, mga ka-farmer. Ang niyog na hindi na kailangan akyatin, pero hindi mo pwedeng malitin. Ito ang ating dwarf coconut. Isa sa mga advantage ng pag-aalaga ng dwarf coconut ay sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon ay maaari na itong mamunga. Kung ikukumpara mo naman sa ating traditional or centennial coconut na nag-average ng hanggang sa nasa 6 to 10 years bago mamunga. Okay, next naman natin yung market value ng seedlings dito. Sa panahon ngayon, mas mataas po ang market value ng seedlings ng mga dwarf coconut. So maraming variety ang dwarf coconut, pero kung nagnanais ka ng mas malalaking bunga, so meron na tayong mga hybrid na dwarf coconut na napakalalaki ng bunga nito na goods for salad, pwede rin sa pangkopra. Ayan, mas marami po ang naipoproduce ng dwarf coconut compare po natin sa traditional natin na centennial coconut. Kasi nag-average naman yung dalawa, nasa 8 to 10 nuts per buwig. Pero ang dwarf coconut kasi, ang buwig nito or bunch ay nasa 12 to 15 bunch na buwig kada taon. So sa centennial naman, nag-average ito ng 8 to 12 bunch or buwig kada taon lamang. So imagine ninyo kung gaano karami ang maipoproduce na mga buko ng ating dwarf coconut. Another advantage po, mga ka-farmer, ng pag-aalaga ng dwarf coconut natin ay yung labor for harvesting. Sa traditional kasi natin dati, umaakit pa tayo sa napakatataas na puno ng niyog. Pero ngayon, dahil meron na tayong dwarf coconut, ay mababa lang ang puno nito na nag-average lamang po ng 15 feet. So yan po yung average ng ating dwarf coconut, na kung saan maraming bunga at mas makakatipid tayo sa labor cost. Another advantage, mga ka-farmer, na pag-alaga ng dwarf coconut ay yung labor for harvesting. Dahil nga mababa lang ang puno nito na nag-average lamang ng 15 feet, ay madali na natin makukuha ang mga bunga nito, ang buko or ang kanya pong niyog. So sa ganitong paraan ay makakatipid tayo. Pag ang farmer ay nakatipid sa gastos, mas malaki ang kita nito. Another advantage naman po ng pag-alaga ng ating dwarf coconut ay yung pagkuha ng tuba. Ang ating mga farmer ay hindi na po kinakailangan pa na umakyat sa matatayog na puno at kumuha ng tuba at lilipat sa kabilang puno sa pamamagitan ng pagtulay sa mga kawayan. Dito po sa dwarf coconut ay hindi na kailangan, kasi sa baba nga nito ay mabilis ka na makakapag-harvest at makakagawa ka kagad ng iyong produkto na coconut wine or lambanog. Another advantage po ng pag-aalaga ng dwarf coconut ay yung pest control. Dahil sa baba nga po nito ay maaari na kagad natin lagyan ng pamatay ng peste ang ating puno ng niyog, kung sa ganon ay hindi po ito mamatay. Dahil marami pong mga peste na sumisira ng ating halaman or ng ating puno ng niyog, na nasisira yung kanyang pinakang bunga or yung kanyang pinakang puno at na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga puno ng niyog. Another advantage, mga ka-farmer, ay may mga variety na po tayo ngayon ng dwarf coconut na napakalalaki po ng ating makukuhang mga bunga ng niyog. Lalong-lalo na kung gagawa ka ng salad or yung sa pagkukopra. Kasi sa pagkukopra, kailangan mas marami kang makuhang niyog nang sa ganon, mas lumaki ang iyong kita. Dito naman, sa dwarf coconut na bagong variety po na natuklasan or nabuo, ay mas malaki na ipoproduce niyang bunga at mas marami. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang kita nating mga farmer.
Napakalaking bagay din para sa atin yung nakakapagtanim tayo ng dwarf coconut. Hindi lang ito tungkol sa extra income, kundi may kinalaman din ito sa ating kalikasan. Hindi sa lahat ng bagay ay pera ang ating batayan upang makita natin yung kaginhawahan sa ating buhay, kundi yung ma-relax tayo sa ating taniman, makita natin na namumunga ang ating mga itinanim na halaman, lalo na yung ating dwarf coconut. Napakaganda po nito para sa ating pakiramdam at sa ating kalusugan. So, another po dito ay yung pag-introduce ng new variety ng coconut sa ating mga farmer na kung saan mas mapapataas pa nito ang production ng kanilang produkto at mas makakatulong sa kanila upang mas mahalin nila ang kanilang pagsasaka. At dito po nagtatapos ang aking maikling video. Nawa po sana ay marami kayong natutunan dito sa aking maikling video, mga ka-farmer. At nagpapasalamat rin ako sa mga naging inspirasyon ko kay Ga Agri TV, Agri Business How It Works, at kay Georgian TV. Sana po ay mas makatulong itong video na ito sa ating mga farmer. God bless you guys!